na ng ₱1 billion class action civil suit sina dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at ilang pang congressman. Ang mga humihingi ng danyos, mga naperwisyo umano ng mga baha sa Quezon City dahil sa hindi umano maayos na flood control projects. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ilang beses na ring binaha ang bahagi ng Novaliches, Quezon City kung malakas ang ulan. Perwisyong naiwasan sana kung maayos sa mga flood control project ayon sa ilang residente ng 5th District ng lungsod na nakakasakop sa lugar. Kaya kanina naghain sila at ang grupong United People Against Corruption ng ₱1 billion class action civil suit sa Quezon City Regional Trial Court laban kina Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, resigned Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at mga John Doe na engineer at tauhan ng DPWH sa District 5, Quezon City. Binanggit nila sa reklamo ang datos mula sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na umabot sa ₱2.85 billion ang inilaang pondo sa mga proyekto kontrabaha sa Quezon City mula 2023 hanggang 2025. Kaubuan talaga ang plano namin. Nauna lang po talaga na makakalap ng matibay na ebidensya dito sa distrito ng Quezon City. Pero still, dapat ang Bulacan din po sa mga project nila na kitang-kita naman, no, yung mga project na hindi natapos. Ang pinakamatibay na ebidensya ay ano yung damage sa tao. Ibaan niya ito sa mga kasong kriminal na inihain na laban sa ombudsman na bagamat may civil liability ay walang ibabayad sa mga tao. Ang hinihingi nila sa kanilang civil case, danyos o bayad sa mga naperwisyo ng baha sa district. Ito ay isang civil case for damages. Di ba may mga nagsosoli ng pera? Ang tanong, nakakuha ba tao doon? It goes to the treasury. Yung sa mga tao, mababalik ba nila? Bawat isa sa kanila ay may karanasan kung saan na-damage sila. No? Nagkaroon sila ng mga aberya, for instance, yung mga hindi nakapasok sa trabaho, yung mga nasiraan na sasakyan, nasiraan ng bahay, nagkasakit yung kanilang mga anak. Tinatayang aabot ng ₱1 milyong ang docket fee o halaga ng paghahain ng kanilang reklamo. Gayunman, naghain sila ng mosyon na ituring silang pauper litigant. Yan ay upang hindi na pabayaran ng docket fee kung mapatunayan nila sa korte na hindi nila kayang magbayad ng ₱1 milyong. Kung sakaling hindi payagan na ano mangyayari sa kaso, kailangan namin mag-produce ng milyon-milyon para sumulong yung kaso. Meron kaming assessor's certificate ng assessor's office ng City Hall na they don't own properties. Meron kaming indigency certificate. Ayon sa kampo ni Romualdez, tiwala silang magiging patas ang korte sa kanila lalo't may paunang pahayag ng Independent Commission on Infrastructure kasunod ng pagharap doon ng mambabatas. The ICI report expressly states that there is no adverse finding against him. We continue to trust the courts to fairly assess the allegations and the evidence. Ayon naman sa kampo ni Ko, hihintayin muna nila ang kopya ng reklamo bago magkomento. Sinusubukan pa naming hingan ng komento ang iba pang respondents sa civil suit na inihain ng grupo. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.